Alright, welcome to the Engineer Talks. Yan, nakaisip na ako ng pangalan ng aking podcast na from my first episode, wala pa eh. So welcome to Engineer Talks with Engineer Kevin. And then in this episode, meron tayong bagong guest. Our guest is, introduce ko na lang muna siya sa mga hindi nakakilala sa inyo. But I'm sure marami sa inyo dyan, kilala na siya, no? So, balik tayo sa kanyang achievements nung siya yung college, no? Graduated from Pangasinan State University, Urdaneta Campus way back 2024 with academic distinctions. No? Ang G1 niya is 1.63. So, malakas tong batang to. Outstanding BSc student 2024. Dean Lister and President Lister din siya from 2020 to 2024. Naging din siyang quizzer. At the same time, national and regional levels ang kanyang naabot. No? So, bigatin, malakas. And then, he is also a registered master plumber. Pumasa siya noong Yes. February 2026. He's also, parang itong pinaka-importante, no? He's also a top notcher. Top 3, no? Top 3, mind you guys, top 3. Registered civil engineer way back November to December 2024 civil engineering board exam with an average of 92.25% sa kanyang board exam ratings. So, without further ado, let's all welcome Engineer Bernard Bonin Flores. Ayan. And good day Good day po, sa'yo, Engineer Engineer Kevin. Thank you for Bernard. inviting me for this podcast. Okay, for us, I think I'm your second guest. Tama po ba? Yes. Second episode natin 'to, correct. Mabilisan lang. Ayun. So, kamusta ang buhay so far after mong pumasa ng boards, no? After ayan nga naging kang top notcher. And then I guess naging ano ka rin parang how do I say this? Pride and glory if I may ng Bayambang, no? Kasi yun din yung tinatanong para sa kami taga Bayambang ni Engineer Burns. Ayan, kamusta ang buhay after the board exam? Actually, after board exam, after ko pumasa and lumabas yung results, so of course, there are lots of opportunities, either sa field or sa academe. Pero, ayun, mas marami akong nakitang opportunities when it comes sa academe. Kaya ang ginawa ko noon is, ayun, nag-apply ako sa isang review center which is called Civil Pass Review Center and naging instructor ako sa kanila from the time I passed the boards and up until now. And of course, naging lecturer din ako sa mga big universities like National University Manila and around neighboring provinces ng Pangasinan. Meron din sa Tarlac State University and also inside Pangasinan sa PhilCST naman. Ayun. Ayun, yung mga in-house So review yung mostly, mga yan, no? yes po engineer, mga in-house review. Alright. Speaking of universities, malupit kasing school tong Pangasinan State University, Urdaneta Campus in terms of engineering. No? So, can you walk us through kung how's your life in that 4 years na 2020 to 2024 sa PSU Yes. Urdaneta? Actually, ang PSU is one of my stepping stone din. Actually, doon ako na-mold from becoming like yung ini-aim ko na noon after kong mapunta sa PSU is a top notcher eh. Since yung standard nila of course is napakataas. Kasi nga, ang tagline nga nila doon is home of top notchers. Tama ba? Ayun. So, ang buhay ko noon of course like other students. So, marami binibigay na plates, countless plate, difficult quizzes, exams. Pero yung mga yon din yung nag-mold sa akin para mas maabot ko yung pangarap ko. And maging dream ko talaga is to become a top notcher. Actually, from my 4th year pa lang, ini-aim ko na talaga yung goal na yon to become a top notcher. And nag-enroll na kaagad ako sa isang review center. Pero wala na sila ngayon eh. Pero yun yung kumbaga naging stepping stone ko rin to reach my Oo. goal na. Ayun. Okay. So, And, nung may Latin honors ba sa inyo? Kasi I saw with distinction, may Latin honors ba sa batch nyo? yes, of course. Meron. Nung batch ko po, wala pong naka-Latin honor nung time na yan. Dadalawa Ah, lang kami nung graduation na nakakuha ng with distinction. distinction. Actually, yung GWA na yon na nakuha ko is pasok na siya sa cum laude. Ang kaso nga lang merong provision ng PSU na pag hindi mo yun na-reach, kahit napasok yung GWA mo, wala pa rin. Which is I yung makakuha ng 2.5 and below na grade. oo. Oo. Ayun. Doon ako I can nadali see it. sa Oo. pagiging isang Latin honor. Speaking of, what subject is that? Okay lang ba? Pag-usapan. What subject is that? O masakit? Hindi naman. Of course. Yes, okay lang naman po. And
mahirap din siya ng mga student. Commonly, yun yung mahirap na subject ng mga student sa CE, which is statics and deform. Okay, I see. No, deformable bodies only. Deformable bodies. Speaking of universities, bibigyan kita ng ano ba? I'll give you 3, select 2. Mabilisan lang. Hindi mo kailangan mag-explain, walang problema. Bibigyan Okay, kita ha, 3 universities. University of Pangasinan, University of Dagupan, Lyceum. UPANG, University of Pangasinan. Dalawa, may isa pa. Universidad de Dagupan. Okay. Nanonood, hindi alam ni Engineer Bernard, taga UDD ang aking pinanggalingan. Ano na rin po kami doon what do you call to this? In-house? Marketing Bakuturo. ng CPRC. Marketing, yes. Marketing. Magaling Oo. din po sila doon. Mga batak din yung students doon. Oo naman. Pero speaking of latest trend or latest na yung nagtatap something or magaganda yung performance ng school, I think laging andun si PSU Urdaneta in terms of engineering, lalo na sa civil, no? Yes, engineer, of course. Isa rin sa, yan, ini-aim ng mga students when it comes sa engineering around Pangasinan is PSU eh. Kumbaga, andoon yung standards. Pero of course, sumusunod na rin yung ibang universities dyan, like UPANG, UDD, ayun. Alright. Thanks for sharing. Ito, mabilis na tanong ulit. Magtuturo ako ulit ng mabilis na tanong. Kung kaya mong pumili, kasi hindi mo naman appeal, pero kaya mong pumili isa lang. Pagiging top-notcher or pagiging Latin honor. What would you choose? You can say, pwede mo sabihin yung reason behind na. Ayan. I choose, actually, ang dream ko na noon pa lang is maging top-notcher na eh. So, I choose to become a top-notcher. Kasi andoon yung, kumbaga, momentum eh. After mo mag-graduate, and then naka-top-notcher ka, there are lots of opportunities. Pero of course, hindi ko pa rin inaalis yung pagiging cum laude since maganda rin yon sa resume. Mataas din siya as, kumbaga, pagka nakita yun ng mga employer, uy, magaling to. Pero of course, becoming a top-notcher is mas maraming, kumbaga, opportunities na makukuha. And then, I So, believe kasi, no one will question you kahit saan ka nang galing na school. If naka-top notcher ka, there's no doubt na. Kahit saan school ka nang galing, kung kahit saan man yan. Oo. So, great, no? Would you walk us through sa mga naging experiences mo after mo magkapasa sa board exam? At the same time, ano yung highs and lows mo? Kasi so far, pumasa ka, magto 2 years pa lang, no? Pero nung tinignan Yes, ko yung resume mo, parang this December. parang paldo na yung resume mo. Papunta na doon. Ayun, sige. So, walk us through yung highs and lows, kung mayroon mang lows sa career mo so far. Actually, my highest of course is yung nakapag-start ako magturo sa isang review center, which is Civil Pass Review Center. And from that time, tuloy-tuloy lang din yung naging work ko sa kanila. And then, binabato nila ako sa mga iba't ibang universities to teach also. Kumbaga parang in-house review sa mga ibang universities. And, ayan, for a year, ganyan na po yung ginagawa ko. And, parang nung nakaraang buwan lang, April, nag-launch din ako ng sarili kong review center since pinupush din ako ng mga students ko dati na I have the capability to create civil engineers and to give them the quality review. Since yun, nakita nila na kung gaano ako ka-passionate din magturo. Like, umaabot ako ng madaling araw para lang gumawa ng on-trend modules. And then, kadalasan din, overtime ako pagka nagtuturo just to explain to them kung yung mga kailangan nilang concepts. Ayun. Sige, quick Siguro question. lows is wala pa mga lows. Quick question, no? I'm not saying anything naman, pero quick question. Yung mga ginagawa mo bang modules, lumalabas ba sa board exam? You know what I meant, di ba? Parang kumari may lalapit sa'yo, sir, lumabas yung tinuro mo sa akin. Mga ganon. Yes. Actually, from the start na nagturo ako sa CPRC and gumagawa na rin ako ng mga modules. Parang 3 batches. Every batch, nung nag-start ako, meron na rin lumalabas. Naggaling sa module na ginagawa ko. Yan. Kasi ang naging mindset ko when it comes to creating module is iniisip ko na parang ako yung board of examiner. If ako yung examiner, kukunin ko ba yung problem na to? Ibibigay ko ba to sa board exam? Ganun. Kasi pagka ako nagtuturo, hindi ko lang din tinuturo sa student yung kailangan nila. Like for example,
yung sa topic na deform, kung ano man yung kailangan nila. Hindi lang ako ganun magturo. Ine-expose ko rin sa kanila kung paano yung strategy ng isang examiner, kung paano siya gumawa ng problems, ng choices, and etc. Para pagdating sa board exam, hindi na magugulat yung student doon sa mga may encounter nilang problems. Like, meron na silang idea, kumbaga. Okay. Tama. Nice strategy 'yun, 'no? Kasi Mm. napakalawak ng ano ng civil, eh. May transport ba 'yun, yung sa daan? Mhm. May bridges, ano pa ba? May hydro, 'di ba? May mga Yes, gano'n. yes. Oo, ang lawak. Tapos kinompress 'yun sa 3 subject lang. Tapos yung isang subject niya 5 points yata, 5 items, 'no? So paano 'yun? Yes, Ang hirap yes. i-itemize 'yun. 'Di ba? Mm. Iko-compress mo lahat. Tatlong So ang hirap category po 'no? yan, engineer. Oo, MSTHC, HPGE, and PSAD. Ayan. oo. Tapos yung dalawa doon, 75 ISM. Yung isa naman is 50 items lang. Ayan. Mm. Napakalawak ng coverage actually. Kaya pagdating sa mga review centers, ang ginagawa is dapat simplified yung topics and dapat align mismo doon sa mga lumalabas sa board exam. Kasi when you know the trend, hindi ka na rin Mm. mahihirapan mag-review eh. Correct. Yung Ganoon. tutorial mo ba, near ano yun? Pure online ba yun? Yes, actually, yung review and Ah. tutorial ko, which is called Engineer Burns, Civil Engineering Tutorial Mhm. and Review, that is a pure online. Pero lahat ng mga lectures ko doon will be recorded. So, kapag ka may Mm. hindi napanood yung student, like for example, hindi siya available on that day, kaya niyang balikan anytime. May own pacing naman na Yes, tinatawag. yes, yes, Alright. yes. Sa mga nakikinig, no? Lalo na sa mga magte-take ng board exam or magte-take next year, wala na akong masama kung mag Mhm, reach out to Engineer Bernard Flores or ping nyo ko, chat nyo ko, and then i-connect ko kayo sa kanya so that if you want extra knowledge, no? Extra mhm, pampatas ng confidence to pass or even top the board exam, feel free to contact Engineer Bernard Flores. I think you're in good hands. Ayun, no? Hindi ko sinasabihan dahil parehas kami taga-Bayambang. I'm saying that because he has the track record naman. 'Di ba? Hindi mapagbalik train mo yung mundo, top notcher pa rin 'yan. Ayun. May naalala ako, yung board exam nyo, nahati sa dalawa. Napunta ka ba doon sa second batch kasi may bagyo dito nun? Yes, actually, Naalala mo yon? engineer. November, may dumaan na bagyo noon. November 18, last year, 2024. So, isa ako sa mga na-delay noon. Actually, dalawang region yung na-delay sa Pangasinan, Region 1, and then dito sa Car, Baguio. And nandito ako Bagyo, that oo. time. So, na-delay kami ng Mm, almost 2 weeks. Pero doon oo, sa delay na tagal. yun, of course, yung first day na yun, parang, syempre, ilang months ka nag-review tapos bigla lang Mm. na-delay ng bagyo, diba? Nakakawala ng momentum Parang yung ano, oh, oh, isang prolonging the agony yung nangyari halos doon, di ba? yes, yes, yes. Tapos yun, wala ka agad schedule noon eh kung kailan yung magiging next batch. Mm. Sinasabi nung iba baka sa April na matutuloy ganoon. So yung iba nawalan na ng momentum, nawalan ng gana. Pero ako inisip ko na lang na baka this is just kumbaga parang kailangan pa mag-improve yung sarili ko para ma-reach yung goal ko. So ang ginawa ko nun, sa 2 weeks na yon nag-review pa ako ng nag-review. And actually yung ginawa ko nun, hinanap ko lang yung mga references ng examiner. And buti na lang, may isa akong libro na nakita na ginamit lang pala ng examiner last batch, before ng batch namin. Yun yung mga nireview ko. And buti na lang nireview ko yon kasi during my exam, first day ng exam ko, first problem is lumabas mismo sa board exam. Na-review ko siya. Mm. May kwento pa nga yun eh. Kasi First before subject. ibigay Pisad, nung... pisad yan, no? Pisad yan, no? ano po, MSTHC Ah, Math. Nakita ko pa nga eh, yun. Kasi before okay. ibigay Math pa nung pala. ano... mhm. Before ibigay nung... Kasi ang nangyari doon, yung may hawak na mga questionnaires, yung mga sundalo po, tama. Tapos iabot nila sa mga proctors. Ngayon, nung dala-dala na nung sundalo yung mga questionnaire, nakita ko yung first page na, uy, shucks, parang yun yung na-review ko during may review pa ako. And nung inabot na sa amin, Best feeling yan pag ah, ganyan. nung, nung inabot sa amin, pagkakita ko nung first page, yun nga, tama nga, yun yung na-review ko mismo. And ayun, Oo. bonus point kaagad siya sa akin. Actually, doon sa subject na yun, parang 8 problems yung na-review ko mismo during my review na lumabas sa actual board exam. So, that's the power na Mm, meron kang mga references. And actually, yun na references. rin yung ina-adapt ko sa review center ko. Kaya hindi na Mm, mahihirapan yung mga students na sumabay mismo. correct. Kung ano, magre-review ko ng 10,000 terms,
pagdasal mo man lang na may lumabas daw na 10, 'di ba? Hindi 'yun, hindi siya look Napakabaha. spam pero that's strategy. Kasi Mm. mas marami kang mabasa, mas maganda. Yes, Ayun, yes. baka may Actually, meron mag-comment nga pong kaagad, isang, ano, oo, shutdown ka meron na. akong kilalang Oo. isang review center na nagbigay sila ng 600 problems. Then sa 600 problems na yon parang may dalawang lumabas. Pero sa may CPRC nung nagtuturo ako nun sa kanila na gumagawa ako ng mga look spam, 50 items yung binigay ko and dalawa na kagad yung lumabas. So mas mataas yung probability kumbaga na alam mo Mm. yung trend ganoon. Mm. By the way, disclaimer, this podcast is not sponsored whatsoever by CPRC, but I'm welcome to the possibility, Engineer Harris. Ano? Anyway, anyways, ayan, Engineer, Bernard, you're in Baguio right now, no? So, Yes po. andyan ka para magturo ba? Or ano dyan, bakasyon lang? Meron lang pong inasikaso. Pero babalik din po ako bukas sa Pangasinan. Meron ulit lecture Mm. sa CPRC. Yes. Alright. Maybe last few questions na lang. Mhm. Very unrelated pero para lang ma-steer up ko yung path. Kamusta ang love life ng isang top notcher? Very healthy. Ako, Alagang-alaga. And actually, isa alaga-alaga. yun sa, opo, nagdala sa akin Mm. sa momentong ito. Yung love life ko. Okay. I Yes. see. Okay. So, kung gusto nyo maging Parang, top notcher, can I say that dapat may love life? Tama ba? yes. Kasi parang ano Oh, siya yung yes. nagiging decision factor ko sometimes. Pagka hindi ko na alam kung ano yung magiging decision ko, siya yung tatanungin ko and ayun, natutulungan niya akong mag-decide ng maayos. Civil din ba siya? Civil engineer? She's medtech po sa SLU. Medtech. Anything you would want to share sa mga nanonood? Last reminder, anything sa magsi-civil Mhm. engineering or Yes, of sa course. magbo-board exam? Yes, of course. Gusto ko lang sabihin sa mga magte-take ng board exam this September, CELE, Civil Engineering Licensure Exam. Siguro isa sa pinaka tatandaan ninyo is bago kayo mag-take ng board or mag-review, so kailangan yung malaman na dapat ma-maximize ninyo yung golden window of opportunity. Kumbaga yun yung ano natin after graduation and just before the board exam, yun yung time para makapag-review tayo ng maayos. Okay, like kukunti na lang yung mga gagawin natin and mas makakapag-focus tayo sa pagre-review for the board exam. So, ang tanong na lang dyan is, paano ninyo maximize yung golden window opportunity na yon? So, of course, unang-una is, dapat I suggest, no, hindi naman siya required talaga, makapag-enroll kayo sa isang review center na alam yung trend mismo. So, of course, kung gusto niyo ma-consider yung sa akin, Engineer Burns, Civil Engineering Licensure, Civil Engineering Tutorial and Review. So, isa rin kasi yun sa napakagandang paraan para mag-guide kayo ng maayos and maayos yung magiging path ninyo to achieve your goals, to attend review center. And of course, kapag nag-attend ka ng review center, kailangan din attend ka every lecture nila, hindi lang yung nandun ka lang para may present. So, dapat nandun ka para kumbaga, dala-dala mo yung goal mo palagi. No? And of course, ayun, trust the process and consistency lang lagi. No? Ayun. And also, iwanan ko lang din tong isang napakagandang quote na lagi ko rin ginagamit nung ako ay nagre-review pa, which is, in pursuing your dream, always aim for the top. Kumbaga, kung nag-aim ka maging passer, I suggest mag-aim ka for a top. Kasi kung mag-aim ka for a top, ang babagsakan mo dyan is either top notcher or passer. Pag nag-aim ka kasi ng passer, ang babagsakan mo dyan is either passer or, of course, take again or try again. Walang failure, no? Try and try hanggang sa ma-achieve natin yung goal natin. Ayun. Alright. Yan lang po. And goal sa mga magte-take this September, CELE, Licensure Examination. Magpapaan pa nga sana ako ng words of encouragement kung sa mga gusto mag-civil engineers, pero I think wag na. Bigyan nyo naman kami ng estudyante sa electronics engineer. Engineering. Kasi first choice kayo, tanggap naman namin. Well, anyways, once again, thank you, Engineer Bernard Flores. Engineer Burns, Thank you rin check po, yung Engineer Engineer. Burns sa tutorial. Just in case ma-pick yung interest nyo, feel free to contact his Blue Up, no? I think meron ka namang sinet up Blue Up for that one.